Nexus Air M2 by Techwear. Tara, samahan nyo akong reviewin ang napakagandang case na to. Hello guys, welcome back to my channel. And as you can see guys, meron tayong dalawang Nexus Air M2. And yan pala yung dalawang color variant niya, which is black and white. And siguro ang ipapakita ko na lang sa inyo yung kulay white na lang kasi mas kitang-kita sa camera compared dun sa black. Pero color lang din talaga guys yung pinagkaiba nila. And depende na lang din sa inyo kung ano talaga yung build na gusto nyong. So yan yung side view niya, front view, and yung back view. So nandito na rin yung black. Pakita ko na rin. Front. So start tayo dito sa top view. So sa top meron siyang dalawang 120mm fan. So yung fan hindi included sa package. Pero pwede tayong maglagay ng dalawang 120mm dyan. Fan lang, pero yung AIO hindi yan pwede. Nandito rin yung power on button, reset button, and meron siyang dalawang USB 3.0. So sorry sa mga motherboard na walang USB 3.0 na pin out. Nandito rin yung audio and mic jack. So try na natin buksan. Actually para ma-open natin to, kailangan natin i-pull dito. Kaya lang medyo mahirap siyang i-pull, especially pag malaking daliri mo. So ang ginagawa ko, iaangat ko pa siya ng konti. Yan, para ma-open. So yung tempered glass niya is clear and hinge type yung door niya, hindi yung screw type. Then yan, natatanggal. Kung familiar kayo dun sa mga dark glass na DLM22, mga DLM series, tanggalin na rin natin itong thumb screw lang din yung gamit. So sa materials na ginamit, kahit pa paano decent naman, pero syempre hindi naman ganun ka-premium yung case na to. So wag natin expect na ganun kaganda yung materials na ginamit. So dito kasama yung mga screw na nakatali. So yan, may kasama siyang screws and some cable ties. 5 piraso. Meron siyang 3 pan na included. So yung access sa drive bay niya sa left side panel lang din. So kailangan open nyo yung left side panel para ma-access yung storage bay. So dito meron siyang 2.5 para sa mga SSD na SATA. And dito meron din siyang drive cage sa baba. So pwede tayong maglagay ng dalawang 3.5 SATA dyan or dalawang 2.5, which is para sa akin enough na para sa mga regular user. And try natin tanggalin tong front panel para ma-access natin yung fans. Ito yung 2.5 para sa SATA SSD. And para matanggal yung cage, kailangan mong ihigayan and tatanggalin yung dalawang screw dito. Then slide. So kung may dalawang hard disk ka, pwede mo ilagay muna yung isa dito sa top. Screw mo dyan. Then after, pwede ka rin maglagay ng isa pa dito.
So sorry, isang 2.5 pala pwedeng ilagay dito. 3.5 talaga yung ilalagay mo. Unless meron kang adapter para maging 3.5 yung SSD. So sa paa niya, medyo maganda yung paa. Kahit pa paano. And meron din siya dust filter para sa PSU. So tatanggalin mo yan, lilinisin mo. So sa front mesh cover niya, either hatakin mo yan dito sa baba. Ayun, kung medyo takot kayo na hilahin, pwede nyong pisilin ng konti yung dito sa loob. Pero usually sasama naman yun. Kasi sa katagalan guys, kapag medyo naluluma yung case, itong mga to lumulutong. Pero pag ganito na bago, medyo madali lang yan hatakin. So yan guys yung fan na kasama. So dalawang 120mm or dalawang 140mm ang kakasya dito sa front. Sa AIO naman, kung gagamit ka ng AIO dito, 240mm lang ang bibili nyo. So hindi kakasya yung 360 dito. Then yung fan, dito rin pepwesto yung fan ng 240mm na AIO ninyo. And dito meron siyang holes. Pero actually hindi ko trip na merong mga butas dito. Gusto ko yung flat lang siya. Pero dahil na rin siguro sa air yung name niya, either Molex yung gagamitin or sa system fan, pwede nyong ilagay yan para kahit pa paano makontrol nyo yung speed. Yung motherboard ko kasi isa lang yung system fan kasi hindi balance yung puga ng fan kasi dalawa dito and isa lang sa likod. So ang gagawin ko, yung isa sa Molex ko siya irerekta, and yung dalawa na to sa system fan ko siya ilalagay, and check ko yung motherboard ko meron siyang fan speed control. So ang gagawin ko ito, syempre full speed siya, and yung dalawa hihinain ko ng konti para kahit pa paano guys yung airflow medyo mag-balance. Pero kahit pa paano hindi ka nabibili ng fan kasi meron na siyang fan included. So tatlo lang, pwede na yan kahit di na ako maglagay dito kasi problema ko once na sobrang dami ng fan, saglit lang guys yung alikabok, pasok yan sa system unit ninyo. Ano pa ba? Kagaya ng sinabi ko, wala siyang USB na 2.0 sa front panel or sa top panel. So sorry sa mga walang USB 3.0, hindi nyo magagamit yung USB input sa taas. Pero usually naman meron na yung mga board kahit yung mga entry level lang ngayon. So wala kayong poproblemahin. So yung motherboard na kakasya dito, kakasya yung M80X or Mini ITX na motherboard. And sa top, fan lang talaga yung kakasya dito sa top. Hindi ka pwede maglagay ng AIO dyan. So very compact lang din talaga yung case. Sukatin ko without the front panel cover guys. So parang 15, 12, and 8. And sa GPU, kung malaki yung GPU nyo, hindi kakasya guys yung mga drive fan dito. Kasi nga, very compact lang din yung case. I suggest yung maximum length ng GPU nyo dito is 9 inches lang. Pwede naman 10 inches pero baka kasi maglagay ka ng AIO, tumama na yan sa AIO. So mostly mga dual fan na GPU kakasya naman dito. Okay, and idagdag ko pa guys yung sa PCIe niya, unlike dun sa isang Techwear na case na review natin before, removable yung mga PCIe cover. Kung magbabalak ka maglagay ng air cooler dito, so ang clearance niya, at least siguro yung mga cooler lang na nasa 16.5 yung clearance.
15 to, kasi tatama na yung 17 eh. 16 lang guys, mga 16. So pasok dito guys yung ano, yung Gamax. Kasi alam ko 15.5 lang yung clearance nyo. And ang gagawin ko dito kasi guys, recasing lang din ang gagawin ko. So, heto na yung finish build natin guys. Sana nagustuhan nyo. And dito sa part na to, which is sa BIOS settings, ang gusto kong ma-achieve dito is makontrol yung fan speed ng system. Kasi yung dalawang fan sa front, ang ginawa ko, pinagsama ko sila. And mabuti na lang guys, may Molex option yung tatlong fan na to. So, yung dalawa sa front, ang ginawa ko, kinonect ko sila gamit yung Molex para hindi na ako maghanap nung 3-pin or 4-pin na splitter, which is mainam kasi hindi na tayo gagastos para doon. Yung cable management ng case na to, wala akong masabi. Kagaya lang din nung isang Techwear na ni-review ko before. Napakaganda guys ng cable management nila. And sa hard drive bay, yan, gustong gusto ko yung mga ganitong design na nakatago lang din yung mga hard drive bay nila. Sa fan naman, kulay black lang talaga yung fan niya. Para sa akin, mas maganda sana kung yung fan na ginamit is kagaya nung fan nila dun sa Techwear na Alpha, which is black yung case and white yung blade. Pero siguro, cost cutting na lang din siguro kasi nga, kagaya yung sinabi ko, entry level lang din yung case. Pero ang kagandahan naman sa fan guys is maganda yung airflow, maganda yung buga ng fan. So hindi siya kagaya ng mga mumurahin na fan na pang display lang. Actually mas maganda yung buga nito kaysa dun sa mga last build ko, yung mga ginamit ko, yung mga dark flash na DR12 Pro. And ang kagandahan sa ganitong klaseng fan, yun nga, na-adjust ko yung speed once na linagay mo dun sa system fan. Kasi may mga motherboard na 2 or 3 yung system fan, so ma-manage mo talaga yung RPM niya.
Pero dito sa case ko, kasi nga isa lang yung system fan connector ko, yung front lang yung na-connect ko. Kasi yun din naman talaga yung i-adjust ko, yung sa front. So kailangan ko yan na babaan yung RPM to 50%, which is nagawa ko naman, and hindi ko na napakita dito. And yung sa rear naman is full speed lang siya kasi sa Molex lang din siya nakakonect. So, I think hanggang dito na lang guys. Sana nagustuhan nyo yung review natin para sa case na to. And para sa akin, napakagandang case for the price. Kasi nabili ko lang to for 1,800 pesos para sa white and 1,700 pesos para sa black. Siguro sa online like Shopee and Lazada, medyo mataas ang presyo nito. Kasi yung Shopee and Lazada, kumukuha rin kasi ng commission yan sa mga seller. Kaya wag kayong magtaka kung yung mga item is medyo mataas ng konti. Pero hindi na rin masama yun guys, kasi for convenient and sa warranty and sa guaranteed na maipapadala sa'yo ng maayos yung item. Okay? So, sana nagustuhan yung video na to. Please click the like button kung nagustuhan nyo man. And kung hindi pa kayo subscribe, please click the subscribe button and the bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin. And I'll see you all guys in my next video.